Well, thank you dahil napilit kita. Kung hindi ka pumayag na pumunta hindi din sana ako makakapunta ngayon. Sayang naman, pagkakataon ko na din ito na makadaupang palad ang crush ko, nakangiti nitong sagot sabay kindat. Inirapan ko naman ito. Talaga lang ha? Kaya pala halos araw-araw mo akong kulitin. Sino ang malas na babaeng iyon? Seryoso kong tanong. May hinahunting palang babae kaya gustong-gusto umattend sa party ni Pinot. Pati ako dinamay. Pwede naman sana siyang umattend dahil siguradong present din naman sila Uncle at Veronica. Isa pa kilala naman siya ni Pinot. Basta, makikilala mo din siya. Hindi pa naman din ako sure sa sarili ko kung magugustuhan ko siya eh. Siyempre sa sisi ko lang siya nakikita at hindi ko pa alam kung anong klase talaga siyang babae sa likod ng kamera. Nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na mapataas ang aking kilay. Whatever. Bahala ka na nga. Pero hindi tayo pwedeng magtagal ha? 2 hours lang tayo magstay at uwi din kaagad tayo, sagot ko. Kaagad naman itong tumango. Sure iyan kung makakaalis tayo. Subukan mo din kasi mag-enjoy. Dagdagan mo ang circle of friends mo para naman lumawak ang mundo mo. Sagot nito sa akin. Naniningkit ang mga matang tinitigan ko naman ito. Muli itong natawa. Anong palagay niya sa akin, loner? Hindi ako ganoon. Sadyang mapili lang talaga ako pagdating sa pakikipagkaibigan. Pagdating namin sa bahay ni Pinot, hindi na ako nagtaka pa nang maabutan namin na marami ng bisita sa paligid. Sa bagay, hindi nakakapagtaka iyon dahil marami talagang kakilala si Pinot. Model ito at taga-showbiz ang kanyang girlfriend, kaya talagang marami ang a-attend. Nandito na kaya sila uncle? Muling tanong ni Christopher sa akin pagkapasok namin sa loob. Inilibot ko ang tingin sa paligid at hindi ko maiwasang mapangiti nang mapansin ko ang mga pamilyar na mukha sa isang mesa. Kaagad kong hinila si Christopher kaya kaagad itong napasunod sa akin. Sis naman, dahan-dahan naman. Baka malukot ang suit ko, narinig ko pang reklamo nito. Hindi ko yun pinansin at kita ko kung paano napangiti si Nika nang mapansin nito ang pagdating ko. Charlotte, mabuti naman at dumating ka. Gusto ko na nga sanang magpauwi eh. Hindi ko kayang mag-enjoy sa mga ganitong party kapag wala masyadong nakakausap na kakilala ko talaga. Nakangiti nitong wika at nakipagbeso sa akin. Nandito din si Drake pero wala ang pinsan kong si Jen. Si Jen nga pala, tanong ko. Sumulyap muna si Nika kay Drake bago sumagot. Ayaw daw sumama eh. Kasi don't know kung anong reason. Tiyusay ko na lang siyang tawagan bukas, sagot nito sa akin. Napansin ko naman na ipinaghila ako ng upuan ng kapatid ko, kaya kaagad na din akong naupo. Grabe, ang daming tao no. Nasaan daw ba ang celebrant? Hindi pa ba mag-umpisa ang program, tanong ko. Umiling naman si Nika palatandaan na hindi niya din alam. Nasa paligid lang siya kanina. Baka estima pa ang ibang mga bisita. Grabe, pansin mo ba halos mga celebrities ang mga nandito? Akala ko mga close friends lang ang imbitahan niya at ganito yata kadami ang close friends ni Pinot eh, nakangiti nitong sagot. Hindi na ako umimik pa hanggang sa naramdaman ko na naihi ako. Kaagad naman akong nagpaalam na ihi muna ako. Tango lang ang naging tugon ni Nika sa akin. Naghahanap ako ng mga staff na pwede kong mapagtanungan kung nasaan ang banyo nang marinig ko na may tumatawag sa pangalan ko. Charlotte, tawag pa nito. Wala sa sariling napalingon ako at hindi ko maiwasan na magtaka nang mapansin ko ang isang matangkad at gwapong lalaki na naglalakad palapit sa akin. Siguro kasamahan din ni Pinot sa trabaho niya dahil sa tindig nito. Yes, nag-aalangan kong tanong. Nakangiti nitong inilahad ang kanyang kanang kamay sa akin palatandaan na gusto niyang makipag-shake hands. Nawiwerduhan naman akong tumitig dito. Grabe ka, hindi mo na ako naaalala? Nagkakilala tayo ilang taon na ang nakalipas. Sa birthday party din ni Pinot. Sayete, nakangiti nitong sagot. Pilit ko naman inisip ang sinasabi nitong party hanggang sa may isang alaala ang biglang lumitaw sa isipan ko. Yes, birthday party ni Pinot ilang taon na ang nakakaraan. 3 years or 4 years na yata. Muli akong napatitig sa kaharap ko na noon ay nag-uumpisa ng natawa. Grabe ka sa akin, parang gusto ko nang magtampo sa iyo ah. Naaalala kita tapos ako hindi mo maalala?
Partida pa iyan, may ongoing teledrama pa ako sa telebisyon, nakangiti nitong wika. Pilit kong inaalala ang pangalan nito pero wala talaga akong maisip. I am Lucas Luca Martinez. 4 kaming magkakaibigan na nakilala niyong magpipinsan sa 8 ni Pinot noon, natatawa nitong sagot. Oh who? Sorry. Yeah, I remember na. Ang tagal na kasi at hindi ko akalain na naalala mo pa ako, nakangiti kong sagot sa kanya. Siguro naman pwede ka nang ulit makipag-shake hands sa akin, di ba? Nakangiti nitong sagot. Natatawa naman akong inabot ang kamay niya para pagbigyan ito. Nakakahiya, kanina pa nakalahad ang kamay niya pero hindi ko pa tinatangak. Buti hindi ito nabastusan sa akin. Parang gusto ko na tuloy magtampo sa iyo grabe ka, ang bilis mong nakalimot, wika nito. Baka sa boses nito ang pagbibiro, kaya naman hindi ko maiwasan na mapangiti. Pasensya na po. One time lang tayo nagkita at hindi ko na din ini-expect na mulong mag-cruise ang landas natin. Nasaan na pala ang iba mo pang mga friends? Nakangiti kong tanong sa kanya. Katulad sa kanya, hindi ko na din maalala ang kani-kanilang mga pangalan. Basta ang alam ko, 4 silang lahat. Iyong 2 sa kanila nasa ibang bansa na at ang isa naman nag-asawa na, ako lang din ang nagpatuloy sa showbiz, nakangiti nitong sagot. Napatango naman ako. Mukhang mabait naman si Lucas, nakakatuwa lang dahil naalala niya pa ako. Ang tagal na kaya noong nagkakilala kami at isang beses lang iyon. Imagine, alam na alam niya pa rin ang pangalan ko. Artista na pala siya, hindi ko alam iyon dahil hindi naman ako mahilig manood ng telebisyon at lalong hindi ako mahilig sa mga telenovela. Muli kong sinipat ng tingin ang sarili ko sa harap ng salamin. Nag-reapply lang ako ng lipstick at muling lumabas ng banyo. Katulad ng sinabi sa akin ni Lucas, hinintay niya talaga ang muli kong paglabas. Nakangiti itong nakatitig sa akin bago nagsalita. Ikaw na lang ang partner ko ngayong gabi. Boring ang party kapag walang masyadong nakakausap, nakangiti nitong wika sa akin. Natigilan naman ako. Seryoso ba ito? Well, don't tell me hindi mo kasama ang girlfriend mo, tanong ko. Muli kong narinig ang mahina nitong pagtawa bago sumagot. Yes, nasa showbiz ako pero wala akong girlfriend, pero meron akong ka-love team, nakangiti nitong sagot. Hay nako, pati ba naman ako lolokohin mo pa? Hindi ako maniniwala na wala kang kasama na babae ngayong gabi. By the way, kasama ko pala sila uncle at ang asawa niya. May iwan na muna kita, nakangiti kong paalam sa kanya. Akmang tatalikuran ko na ito nang maradaman ko ang paghawak nito sa kamay ko. Hindi ko tuloy maiwasan na magulat. Ganoon ba kapalagay ang loob niya sa akin, upang basta niya na lang akong hawakan kung gusto niya? Sorry, pero gusto pa sana kitang makausap ng mas matagal pa no. Gusto kitang maging kaibigan, Charlotte. Seryoso nitong wika kasabay ng pagbitaw nito sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig dito. Well, basta lang mag-promise ka sa akin na walang babaeng sasabunot sa akin, ha? Baka mamaya kasama mo ang girlfriend mo at basta na lang akong aawayin, nakangiti kong sagot sa kanya. Kaagad naman itong umiling. Nope, nagsasabi ako ng totoo, wala akong girlfriend, kaya walang aaway sa iyo, nakangiti nitong sagot. Okay, sama ka na lang sa table namin kung ganoon. Baka hinahanap na ako ng mga kasama ko nakangiti kong sagot. Kaagad naman itong tumango kaya sabay na kaming naglakad pabalik ng mesa, kung saan ko iniwan sila Veronica at uncle, kasama na si Kuya Drake at kapatid kong si Christopher. Nagulat pa ako nang pagbalik namin ng mesa na abutan kong kausap na nila uncle si Pinot. Nang bumaling ang tingin nito sa aming dalawa ni Lucas, hindi nakaligtas sa paningin ko ang biglang pagkunot ng noo nito. Hindi ko alam pero feeling ko tuloy hindi ako invited ngayon dahil sa klase ng pagkakatingin niya sa akin. Happy birthday ulit Boss Pinot, nakangiting bati ni Lucas sa kanya. Tango lang naman ang naging sagot ni Pinot dito kaya binati ko na din ito. Nagtaka pa ako dahil lumapit si Lucas kay Christopher at nakipag-high five. Magkakilala ba sila? Happy birthday kuya. Thank you sa invitation, wika ko din at naupo sa tabi ni Christopher. Hindi na din ako nag-abalang makipag-shake hands sa kanya. Bahala siya, iiwasan ko ng makipagdaupang palad sa kanya. Baka hindi na naman ako makatulog Iyong simpleng halik sa pisngi nga lang ilang gabi ding ininda ko iyon. Ilang gabi ding hindi ako pinatulog. Thank you nga pala sa pag-attend nyo sa party ko. Mahalaga sa akin ang presensya ng lahat.
Lalo na ng mga closed friends ko, kaswal naman na sagot ni Pinot. Nagtaka pa ako dahil naupo pa ito sa katapat kong upuan samantalang nakipagpalit naman ng upuan si Christopher kay Lucas pagkatapos nitong makipag-shake hands kina Uncle at Drac. Magkatabi tuloy kami ngayon. Pare, mukhang naparami ang bisita mo tanong naman ni Kuya Drake. Pilit na ngumiti si Pinot bago sumagot. Yah, alam mo na. Hindi talaga maiwasan lalo na sa klase ng propesyon meron ako ngayon. Pero balak ko nang tapusin lahat ng contract ko at magre-resign na ako sa pagmumodeling, pilit ang iting sagot naman ni Pinot. Tahimik lang akong nakikinig hanggang sa napansin ko na nagpaalam na ito para istimahin ang iba niya pang bisita. Kahit paano nag-enjoy naman ako sa party. Siguro dahil sa presensya ni Lucas. Game kasi ito kung makipag-usap. Masyado din itong ma-vocal na kahit sila Uncle Rafael at Veronica kinakausap nito. Ikaw na ba iyong nakilala namin sa 8 before? Narinig ko pang tanong ni Veronica kay Lucas. Nakangiting tumango naman si Lucas. Opo, ako po iyon. Hindi nga din po ako naalala kanina ni Charlotte. Sabagay, matagal na din kasi iyon. Hindi pa ako artista noon. Nag-start pa lang din ako sa modeling career ko noong mga panahon na iyon at si Boss Pinot ang mentor ko. Nakangiti naman sagot ni Lucas. Ang galing nga nakaka-amaze ka. Hindi ko talaga akalain na may nakakakilala pala sa akin na sikat na artista. Nakangiti ko namang sabat. It's a big pleasure din naman na makakadaupang palad kong muli ang isang Charlotte Villarama. May halong pagbibiro na sagot ni Lucas. Ang galing lang. Ang gaan niya talaga kausap kaya tiyak na magkakasundo kami. Mabiis na lumipas ang mga oras. May short program na ginanap sa party ni Pinot pero hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin iyon. Abala kasi kami ni Lucas sa pag-uusap. Kung ano-ano na kasi ang mga kinikwento ni Lucas sa akin. Feeling ko tuloy ang tagal na naming magkaibigan. Hinayaan lang naman kami nila Uncle, Veronica at Christopher. Sa bagay, masaya si Christopher dahil hindi natupad ang sinabi ko kanina na 2 hours lang kaming magstay. Nakita ko na siya na kung sino-sino ang mga kausap samantalang sila Uncle at Veronica naman nakihalubelo na din sa iba pang bisita. Si Kuya Drake naman nauna nang umuwi dahil hindi niya kasama si Jen. Talagang sumaglit lang siya para hindi naman daw magtampo sa kanya si Pinot. Kaming dalawa na lang ni Lucas ang nandito sa table at hindi ko maiwasan na matawa sa mga kwento nito. Kini, kwento kasi nito ang mga experiences niya noong baguhan pa siya sa showbiz. Pati mga indecent proposal sa kanya ng mga kilalang personality sa showbiz na ikwento na din yata niya sa akin. Ganoon siya ka-vocal kaya naman halos hindi kami naghihiwalay ngayon. Grabe kung pinatulan mo pala ang mga propasal na iyon baka bilyonaryo ka na or baka higit pa, nakangiti kong sagot sa kanya. Napansin ko ang pandidiri sa mukha nito kaya naman muli akong natawa. Sorry na lang sila kaya kong kumita ng pera sa sarili kong sikap and besides hindi naman ako naghihikahos. Nasa vighi ang mga magulang ko at kapag hindi nag-click ang career ko dito sa Pinas susunod ako sa kanila kaya hindi ko na kailangan pang magpakalunod sa kasalanan, sagot nito. Hindi na ako nakasagot dahil biglang umalinggaw sa buong paligid ang malakas na music. May banda na tumutugtog at mukhang mag-umpisa na ang sayawan. Naglakad na din paputan sa gawi ko sila Uncle at Veronica, kaya naman nakangiti akong tumayo. Mauna na kaming uwi sa inyo. Ingat kayong dalawa ni Christopher, wika ni Uncle sa akin sabay sulyap kay Lucas. Opo Uncle, uuwi na din siguro kami maya-maya. Hahanapin ko lang si Christopher. Wika ko sabay inilibot ang paningin ko sa paligid. Imbes na si Christopher ang makita ko, sumalubong sa paningin ko ang galit na titig ni Pinot sa gawi namin. Hawak kamay nito ang babaeng kung hindi ako nagkamali, si Maureen Alvarado. Ang napapabalitang girlfriend niya. Okay nakapagpaalam na din naman kami kay Pinot, again mag-ingat pag-uwi. Huwag mong hayaan si Christopher mag-drive, kung may tama na siya ng alak, muling wika ni Uncle. Nakipagbeso muna si Veronica sa akin bago sila tuluyang tumalikod. Let's go. Let's join them. Sayaw tayo Charlotte, narinig kong wika ni Lucas nang kaming dalawa na lang ang naiwan. Hindi ba nakakahiya? I mean, hindi ako marunong sumayaw Napapangiwi kong sagot. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi talaga ako marunong sumayaw dahil hindi ako mahilig sa disco. Don't worry, ako ang bahala sa iyo.
Magaling akong teacher, sagot nito at akmang hahawakan na ako nito sa kamay nang marinig ko ang boses ni Pinot sa tagiliran namin. Pwede bang ipaubaya mo muna siya sa akin, Lucas? Sa lahat ng mga bisita ko, si Charlotte lang ang hindi ko pa masyadong nakakahalubilo ng medyo matagal. Bakas ang sobrang seryoso sa boses ni Pinot habang sinasabi ang katagang iyon. Muli ko tuloy naramdaman ang biglang pagkabog ng dibdib ko. Tiningnan muna ako, Lucas, bago dahan na tumango. Sure, Gallery Not, nakangiti nitong sagot. Naramdaman ko na lang ang paghawak ni Pinot sa aking kamay at pilit akong hinihila patungo sa bulwagan. Pinalitan na ang maharot na musik ng malamyos na musik, kaya naman magkayakap na ang ilang mga bisita habang nagsasayaw. Hindi ko maiwasan na mapalunok sa isiping gagawin din namin ni Pinot iyon. Kaagad naman nagbigay daan si Lucas sa pakiusap ni Pinot. Tumango pa ito at nagpaalam sa akin na magbabanyo na lang daw muna siya. Hindi ko alam pero nes-sense ko na ilag si